Sa henerasyong kay daling ibaling ng atensyon, paano mamamayagpag ang sining na nangangailangan ng oras at tiyaga? Yan ang tanong na pilit naming hinahanapan ng sagot sa aming makabatang paglalakbay. Kami ang Bagong Silang Productions mula sa Vigan City, Ilocos Sur. Samahan nyo kaming lakbayin ng mundo ng Ilocano Performing Arts sa mahal kong Sarsuela. Kat dalos ti ugbog nga nagpaidom at ulit na. Di pa'y asina, gid narugit nga ima. Di tas kaading dayaw ngawan, mulit na. Pagrayman ken pagrugma banda. Sapat ba na mahal natin ang isang bagay para hindi natin ito magawang kalimutan? Sa henerasyong kay daling ibaling ng atensyon, paano mamamayagpag ang sining na nangangailangan ng oras at tiyaga? Yan ang tanong na hinaharap ng Sarsuela Ilocana. Ang sarsuela ay isang pagsasadula na may kanta at komedya. Ito ay bunga ng matagal na pamamahala ng mga Espanyol sa ating mga isla hanggang sa kalaunan ang ating mga tradisyon at kanilang sining ay naghalo. Sa mga Ilocano, ang sarsuela ay hindi lamang uri ng sining, kundi parte ng pang-araw-araw na kabuhayan. Ayon sa SDG 11.4, isa ang kultura sa mga kailangan nating alagaan upang magtaguyod ng matatag na institusyon sa ating lipunan. Gayunpaman, ang kulturang ito ay tuluyan ng nanganganib. Dito sa Nagilian, Kawayan, Ilocos Sur ay nakilala namin si Lola Damiana Adok o mas kilala bilang Diming, isa sa pinakamatandang sarsuelista sa probinsya. Amo nga min akong mahilig nga kansyo-kansyon. Tayong gana di grade 1, grade 2, gana grade 6, may kabkabir na lata mga kansyon. Dati mga anak ko ngayon na nagraina ide grade 1. Sa bawat larawan at alaala ay makikita ang kasaysayan ng isang babaeng inaalay ang kanyang buhay sa entablado. Siguro, pag nagsarsuela na si nanay, ay ako siguro din ang nagmamana pagdating ng araw. Sinasabi namin na talagang hindi man perfecto pero siya na ang pinakamagandang nanay. Para kay Lola, hindi lamang ito sining. Ang bawat kasuotan, bawat props, ay alaala ng sakripisyo at pagtsatsaga. Aduan ako ti tulong na. Dajay bayad. Launay tinang runa. Wala bayada kan maragragsakan ka nga mapanang ipabuya ti kabalang. Ang sarsuela ay nagsilbing kabuhayan para kay Lola Diming. Pero bukod pa rito, ito ang naging pinakatapat na kasama niya sa kanyang paglalakbay. Sa katunayan, dito niya rin nakilala si Lolo Lorenzo. Ang pag-ibig ko sinta, ika'y aking mahal. Ay pipiliin ka. Kasinsin mo dahil asawa. Kasi na po Diyos. Dahil di nagkasar kami, nalpas ti kasar, may tid ko malami nga ragsak mo, Diming. Wala na, isupag ko na ang sinsin. Sinta, ikaw lang ang aking dinidinggin. Wala nang iba. Ngunit gaya ng sarsuela, ang lahat ng istorya ay mayroong katapusan. Kalaunan ay iniwan ni Lolo si Lolang mag-isa sa kanilang munting mundo na binuo. Kanayo mo anak ko nga malaglagit. Ta
Ano data nga kinabayag mo awan tinalalak ang po kanya na nasakimot anak kong tiri na kang kanayong malata nga malaglagip ko matagtaginop ko kang kanayong. Ngunit sa pagkawala ay mayroong bagong tumutubo. Ang mga alaala at aral ng Sarsuela ay hindi nagtapos kay Lola at Lolo. Ito'y naitanim sa kanyang mga anak at apo. Yay anak ko, ako, ni Karo. Ito timang iturtulo no ko. Ang kangumayan nanang tasya akong punalapay. Kung sinabi ni nanay na may sarsuela kami, siyempre excited ako. Pag punta ako sa sarsuela, magpapapalo pa ako para maganda, ganun. Ay, ubing pa lang siya mama nanang kung nanang ubing pa lang. May sa magang ganasyo. Ay, nung bata pa ako at hanggang ngayon, parang gustong-gusto ko rin, sarsuela yan. Ganun kaganda ang sarsuela. Kahit pinapasa pa ng kanyang pamilya, karamihan ng aparador sa probinsya ay puno ng napaglumaang costume na nag-iipon na lamang ng alikabok. Hindi nyo naman hiling yung sarsuela, yung kayong mga kabataan. Konti lang sa inyo ang mahilig sa sarsuela. Naumada mga tanan ako mamang buy-buya sa sarsuelan. Kaya dama dagita kabarwanan eh. Sapat ba ito para mailigtas ang tradisyong unti-unti nang niluluma ng panahon? Marami pang inaalay na kultura ang Ilocos. Abel, Brunei, at iba pa. Ngunit bakit tila may ilan na unti-unting nalulunod na sa limot? Parang nawawala na talaga yung interest ng mga bata sa sarsuela. Talagang hindi natin mapipigilan kung kayo mismo wala kayong interesado na gumawa. Siyempre, hindi naman kami bumabata. Isulatan ako nga sa taran at niya nga ron akawanan di. Okay latan naragsa latan. Kung mismo si Lola Deming na isa sa mga nagtaguyod ng sining ng sarsuela ay minsan nawawalan na ng pag-asa. Sino ang papasan ng responsibilidad na itawid ito sa susunod na henerasyon? Sa puso ng ilang kabataan, mayroon pa ring pag-asa. Napintas launay anak kong nakabalanda. Data apo nga data. Iso ti actress ko. Tatadayay mo anak na mga baba manan ti sige kuntesan. Palimanin na kaya napayamat ang sarsuela. Nandun na, ay siguro nasa inyo ng mga kabataan yun. Hindi na kami. Pero kung kayo mismo na kabataan, ayaw nyong talagang pasukin ang sarsuela, talagang mawawala ang sarsuela. Ganun lang kasimple. I think it's high time for us to bring back all those forgotten culture, forgotten tradition, ibalik kasi para din sa atin ito. It's our identity as Ilocano. Tabak ang matao, matay to matao, 92 taon ko. Kampantay na anak kong nagtuloy-tuloy. No? Siyakon ako, ray mapuko, nagtutilubungan, napadasa kami na. Amin. Nakay tulad tamat na, gawan nyo matan na. Isa sa mga rason kung bakit si Lola ang aming piniling idokumenta ay dahil kami rin ay kabataang Ilocano. Kami rin ay nangangamba. Kung kami mismo ay hirap ng mahagilap ang tradisyong ito, paano na lamang ang mga susunod sa amin? Tuloy yung makita yung mga talento yung pintas yung kadagwapo yung. Kadalaing yung mga kumanta. Agabladas, kasjay. Tano ti kasaka, damo ragrag sakyo, oray mapukaw kay to tilubong ay. Sa bawat salita ni Lola, ramdam namin ang bigat at ganda ng responsibilidad. Sa simula ng dokumentaryong ito ay may isang tanong sa aming mga puso. Sapat ba na mahal natin ang isang bagay para hindi natin ito makalimutan? At sa pagkilala namin kay Lola Deming at sa kanyang pamilyang sarsuelista, nasagot namin ito. Oo, dahil ang pagmamahal ang pinakamabisang gamot sa pagkalimot.